So hello po mga katarot, magandang araw, no? Umaga, hapon, gabi, it doesn't matter. Welcome sa Timeless Tarot 101. Alright, so ang ating gagawin ay pick a card, no? Again, this is a timeless reading. So ibig sabihin, kapag nakita mo to, it meant, this message is actually meant for you, no? So, ang ating topic for today is actually iniisip ka ba, no, ng person mo, or pwedeng iniisip ka pa rin ba, no, ng person mo. Ayan, so i-shuffle natin ang cards and bibigyan ko kayo ng options to choose, no? Ayan. Of course, ito ang ating other cards na makakapag patunay, no, ng inyong reading, the tarot itself. This is what we call the oracle cards, and this is the tarot cards. Ayan. And para magkaroon kayo ng decision making, no, lalagyan natin ng isa pang card with a message. So kapag feeling nyo is kinakausap kayo ng card, or this message is actually what you feel or probably meant for you, no? So that actually means para sa'yo yung card, no? The universe has my back. So this is for our deck 1 or pile number 1. For pile number 2, I choose love no matter what. Uy, mukhang palaban. So, ito ang ating deck number 2. And number 3, I choose to learn through love. Ayan. So, kung hindi kayo makapag-decide, pwede nyo pong i-pause, no? Kung gusto nyo dalawa, that's okay. Kung gusto nyo tapusin yung buong reading, that's also okay, no? So, magsimula na tayo. Of course, deck number 1. Ayan. Deck number 1. This is deck number 2, no? And deck number 3. Alright. Deck number 1. The Fates. Huh. So, ang nakikita ko dito parang you actually submitted, no, your love to the universe. It felt like wala ako nang magagawa doon sa mga bagay na sabihin natin, kasi you've tried, di ba? You've tried daanin sa santong dasalan, daanin sa santong paspasan, minadali mo, pinagalad mo, no? Parang you're losing all the tricks in your bags. Pero parang hindi siya nagmamanifest, or it's not even coming through fruition. So parang sa'yo, you surrender it to God, Lord, Allah, what? Universe, higher self, guardian angel, whatever you want to call it. There's something kind of like bigger than you, who's kind of parang sinasabi mo yung faith, no? Hindi ako pababayaan, no? With the Queen of Cups, the Six of Pentacles, and the World card. So feeling ko dito parang
nabe-breadcrumbs ka, no, ng person mo. Breadcrumbing is, let's say, meron akong pandesal, no? Nasa akin yung, let's say ako yung tao, yung person mo, nasa akin yung buong bread, no? Yung isang buong tinapay. Siyempre, di ba meron yung parang mga maligasgas, no? Yun yung breadcrumbs, di ba? Pero ang ibinibigay sa'yo, yung breadcrumbs or kumbaga yung mga mungo, no? Or kukurot ako ng konti, pero nasa akin lahat. Or yung mismong parang malaking part ng connection, ng love, ng tinapay is nasa akin. So I have the control of it. With the Queen of Cups in here, parang sinasabi mo na pahingi naman, no? Dumating ka na dun sa part na hindi man ito literal na sinasabi mong palimos naman, no? Pero dumating dun sa part na wala na ako para sa sarili ko, lahat na ibigay ko na rin sa'yo, no? Baka naman gusto mong i-feel yung cup ko, no? Na bigyan din naman kasi naubos na, kumbaga, nagtatagtuyot, no? El Nino, no? With the Six of Pentacles in here, parang tinitimbang mo na parang ako ba ang may mali ngayon kung bakit ko nararanasan itong mga challenges or kung ano man itong nangyayari sa amin, no? Is it just me or meron ding contribution dito yung taong mahal ko, no? What I am seeing in here is mahal mo pa rin yung tao, no? At hindi ka naman din bumibitaw with the world card in here. Actually, you're hoping, no? Pwedeng ikaw ito o ito yung taong mahal mo, no? With the Nine of Cups, the Knight of Cups, and the Ten of Cups. So, ang nakikita ko dito, meron man ditong energetic separations kasi this is yung kabagalan, no, ng takbo ng relationship. With the Knight of Cups, hindi siya yung parang usual na takbo na sabihin nating the normal na takbo ng relasyon. Pwede rin hindi ito yung normal na relasyon, no? Pwede rin pumasok dito ang LGBTQIA+, no, na relationship. Pero kasi ang nakikita natin dito is mas nauna kang na-fall, no? With the Ten of Cups, mas nauna kang nagbigay ng motibo, mas nauna kang na in love. Hindi, kumbaga, hindi pantay yung sinasabi nating portion, no, ng when it comes to the relationship. Someone here loves the other more than the other way around or than the other person, rather. So, when it comes to your person naman, nakikita ko dito is parang naging complacent siya, no? Kumbaga, wala na akong hihingin eh. Lahat ng nabigay na ni person, no, ng person ko. Iniisip ka pa rin ba niya? There are times, no, or iniisip ka ba niya, lalo na kung gabi? Well, with all the satisfaction in here that your person, received, parang pakiramdam ko dito, merong time na iniisip ka niya or iniisip ka pa rin niya the what if, no? What if kaya kung naibigay ko ang dapat para sa kanya, magiging masaya ba siya? I feel like nai-imagine niya ito yung magiging reaction mo, no? For those of you who are in separation, ang nakikita ko dito is merong kumbaga hindi pa tapos itong connection ninyo. Hindi pa tapos kasi there's love. The love might be not the same like before, pero there's still love in here na parang sinasabi niya na part ka na ng buhay ko, no? Mahirap na ring kalimutan. So kumbaga sa ngayon, kahit na we are in separation or
sabihin natin I moved on, iniisip pa rin kita, no? Ayoko mawala yung connection natin. Pwedeng as a friend or pwedeng hindi ko sinasarado yung door, sabi niya, no? Baka in the future kung bibigyan ng chance, no? Sige, I'm willing. Pero ayoko mag-jump into a relationship right away. No, kumbaga, ang sinasabi niya dito is, hindi naman bahala na si Batman, no? Kung ano ang ibibigay ng universe, no? Doon siya. Ayaw niya na rin ding pilitin yung mga bagay-bagay. Pero hindi yun nangangahulugang kinalimutan ka na. Ganun pa rin ba dalas yung pag-iisip niya sa'yo? I feel like hindi naman ganun, no? Kadalas, katulad nung kayo. Pero iniisip ka pa rin niya. Ngayon, doon naman sa may mga tampuhan or yung wala naman talagang separation ng distance, so parang ganun din. Hindi masyado kasi nga ikaw itong nakapagbigay ng sobra, no? Pero it doesn't mean hindi ka niya naiisip. Kasi nandito siya sa part na complacent nga no? Parang relaxed ako ano bang kailangan ko actually naibigay na lahat. Wala siya dun sa part na kailangan ko rin kumilos, no? Kailangan pantayan ko. It felt like naging trabaho. Ito para sa iyo na pasayahin siya. So, kumbaga, nakaupo lang siya at inaantay niya no, yung mga bagay na pwede mong ibigay. Again, with the 9 of Cups and the 10 of Cups in here, nakikita ko naman, ang problema niya lang dito is yung time, no? Kung magpapantay ba kayo ng level, no? Pantayin na ba kayo ng takbo in the future? Nakikita ko naman is yes. I think that things are falling into their own places. Hindi lang akma yung panahon, no? Merong nauna, merong hindi. Hindi ka man ganun iniisip masyado, pero mahal ka naman, no? Mahal ka naman. Siguro iba lang yung priority ng tao, no? For now. So, ito ang iyong reading deck number 1. So, punta tayo sa deck number 2. Para po sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell, and sa baba po, pwede po kayong mag-comment as long as it's answerable by yes or no. Sasagutin po natin yan kung meron kayong mga agam-agam sa buhay. No? So, this is for deck number 1. Let's move to deck number 2. I choose love no matter what. Ito yung sinasabi nating palaban. No? Again, deck number 2 or pile number 2. Para po dun sa mga sumusupport, maraming salamat po. No? Sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. Kung gusto nyo po ng dalawang reading sa akin, sa kabilang channel po, Babaylan TV. No? Kung meron po kayong time para sumali sa live session, sa kabilang channel din po yun. And para po sa kaalaman ninyo na sumasagot din po ako ng questions sa comment section as long as it's answerable by yes or no. So, simulan na natin deck number 2. Wow, the time to go. Nakikita ko dito parang somewhat, no, medyo nilalansin mo yung pag-iisip, no, kasi parang medyo hindi na tayo nakaka-function ng mabuti. This is more of, sabihin natin, intentional. Kasi, kumbaga, lagi na natin siyang nakikita, either may separation or wala, no, parang nagkaroon ng codependency here, no? Kumbaga, nandun tayo sa part na sobra-sobra yung emotion natin sa tao. Either ikaw ito, na sinabi mo sa sarili mo na siguro bagalan ko ng konti,
Or baka nagtatago ka ngayon, no? Kasi ayaw mo siyang makita kasi parang feeling mo hindi na ikaw ito, hindi na ikaw yung dating, you know, um, or baka first time mong naramdaman yung ganito ka-intense na relasyon, or baka ito naman yung person mo na medyo lumayo kasi parang natakot, no? Parang sobrang intense nung nangyayari. So meron ng separations, whether it is physical or energetic. The Nine of Pentacles, the Emperor, and the Nine of Swords. Ito yung sinasabi natin, dumating na dun sa part na sleepless nights, no? Kasi parang hindi ito nagkikikilos, parang walang response, no? Either way, kung sino itong nauna, let's say, mag-text, mag-sabi ng good night, no? Minsan, there's also some intention. I feel like there is a mind games that has been playing in here na uh, kahit gustuhin ko mang kausapin, hindi ko gagawin for now. Kasi gusto ko yung kumbaga, mahulog siya sa akin na, merong intention na gano'n, mahulog siya sa akin ng sobra-sobra, no? Siguro, baka ito yung way niya to think na, okay, for security purposes, no, na hindi niya ako iiwan, and I feel like, naibigay naman yon, no, napasaya naman siya. Pero the thing here is, minsan napapraning na tayo, no, or probably siya, pwede niyong i-change ang role, no? Pwedeng ikaw itong binabasahan ko, pwedeng ito yung cross-watchers or nado ka sa kabila, no? So parang yung isa dito napaparaning, nasan ba siya? Um, hindi, hindi ko ba, kumbaga ang nakikita ko dito parang minsan may paglalaro na hindi kanya pinapatulog kasi hindi niya sinasagot, no, yung mga text, yung mga tawag, and that is again intentional. With the Five of Wands, the Moon card, and the Queen of Swords. So ang nakikita ko naman dito is dumating dun sa part na either may hinala ka na meron third party, no, or baka meron talagang third party. Ang tinatanong mo yun sa sarili mo, paano ko makukuha naman, no, yung attention niya? I think talagang sobrang palaban ka with the Queen of Swords. No, kumbaga, you are protecting this connection. On the other hand, ang nakikita ko naman dito, since nakafocus nga siya sa sinasabi nating um, intentional, no, na I want my person to fall in love with me deeply. So, ang sinasabi niya dito, hindi ka lang niya iniisip palagi, meron siyang parang plan, no? So, kumbaga, calculated lahat ng mga moves niya. Yun nga lang, para siyang naglalaro na, um, kumbaga, sa ano, naka-measure lahat, no? By siguro ganitong time, hindi na ako magkakausap. Kahit sabihin natin na may tanong pa siya or good night, basta etong time na to, hindi ko na siya kakausapin, bahala na siya mag-isip, no? So, meron ditong, kumbaga, selfishness pa rin, who was the emperor, kasi, you know, so much pride, I think baka sumobra din naman yung pagpapamper nyo, or pagiging vocal, or pagiging showy, no, doon sa tao. Whether there is a third party or not, someone already thinking, no, na meron, or there is possibility. This might also be an intention, you know, for either hide someone or hide that wala naman. One thing's for sure, kung iniisip ka niya, sobra. This is sobra. Kasi, you know, kapag inisip lang kita, yun yung time na nagmumuni-muni ako. No, pero this one, there is a plan, and the plan is kind of being executed like very well. So kung naiisip ka niya, edi sobra. Kung naiisip ka ba niya, mas sobra-sobra. No? Kasi, kumbaga ikaw iniisip mo lang siya, may iniisip ka niya with action.
And the action sometimes is no action, and that is intentional. So, this is your reading for now. Deck number 2. Uh, para po sa mga sumusuport, again, maraming salamat po sa inyo. Sa mga bago po, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell. At doon po sa, kung gusto niyo ng dalawang reading, meron po tayong reading sa kabila, Babaylan TV. Kung gusto niyo sumali sa live session sa kabilang channel din po yun. Ang yes or no po sa comment section na ito, no? As long as the question is answerable by yes or no. So this is your reading. Love and light. Namaste po, and see you po sa susunod na reading. Goodbye. So, deck number 3 po tayo. Alright, deck number 3. I choose to learn through love. So, ito naman, may pagkamatigas ang ulo. Ano? So, tingnan natin ang reading. Pero bago ang lahat, gusto ko magpasalamat po sa mga patuloy na nagsusupport. No? Para po dun sa mga bago, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, and hit that notification bell. No, kung gusto niyo po ng dalawang reading, meron po tayong reading dun sa kabila, Babaylan TV. So, kung gusto niyo sumali sa live session, sa kabilang channel din po yun. Sumasagot din po ako ng yes or no question dito sa comment section, as long as yung question naka-format sa yes or no. So, simulan na natin. Deck number 3. Parang gulong-gulo na tayo, no? Pero sa katigasan ng ulo natin, kumbaga, sinasabi natin dito na dito yung bahala na si Batman, no? Gagawin ko kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. So, YOLO, no? Dito ako masaya, anong magagawa nila, di ba? So, kumbaga, ito yung mga taong wapakels, no? Kumbaga, sabihin natin na as long as na wala akong tinatapakang tao, siguro kahit masaktan ako, kahit mabaliw ako, no? It's none of your business kasi ako naman to, no? Ganun din ito ka seryoso, ganun din katapang, no? At katigas ang ulo. With the 8 of Wands, the 4 of Swords, and the 4 of Cups. So, in layman's term, no, sa usapang kalye, sabihin natin may saltik. Paiba-iba ang mood, no? Minsan, nakaupo, nag-uusap kayo, masayahin, no? Tapos bigla na lang magsiswitch yung energy na, ay, nagalit ako, no? Biglang pumuputok. Pwedeng ikaw ito, pwedeng ito yung taong mahal mo. Pwedeng nandun ka dun sa kabila at yung taong mahal mo yung binabasahan ko, you can search the energies. Ang binabasa ko naman dito is dynamic, no? At yung nangyayari sa buhay. I think that this person is very vocal, no? Kung sino man itong binabasahan ko, always saying, I love you, bago matulog, good night, ganyan. Mabilis magtampo kapag hindi ako nakakakuha ng response, no? Kasi, oo nga naman, ako naalala kita, bakit ako hindi, no? So, kumbaga, may mga pagtatampo dito. Ang gusto ko malaman kung sino ito. At ang nakikita ko dito parang antukin, no? Siguro dahil laging pagod. Meron akong nakikita dito na communication ang kanyang trabaho, no? Either barker, other sa call center, either yung nagpe-page, no? Yung ganyan. Host could be, singer could also be, basta yung ginagamit yung boses, no? Sa kanyang pagtatrabaho. With the Empress, the 10 of Swords, and the 7 of Wands. So, eto naman, napakaganda, no?
Ewan ko kung matatawag niyong maganda kasi ang nakikita ko dito, obsessed naman 'to sa'yo, deck number 3. Pero, bakit hindi niya pinapakita? Yun ang also magandang tanong. Bakit hindi niya pinapakita? In reality, no, kumbaga, mas iniisip ka niya kaysa iniisip mo siya. Kabaligtaran to ng deck number 1. With the 7 of Wands in here, kaso, mautak lang siya kasi hindi niya pinapahalata na ganun na siya ka-obsessed. With the 10 of Sword, ang nakikita ko dito is parang hindi niya kaya, no? Mapapansin mo, hindi niya kaya yung part na dapat naka-report, no? Pwedeng ginagawa niya yon para mag-reciprocate ka sa kanya. Dapat, alam ko kung saan ka pumupunta, anong oras ka natutulog, may pagkamahigpit, may pagkasilusin, dahil ganun siya ka, sabihin natin, ka-obsessed, no, sa'yo. Doon sa may mga separations, up until now, ganun pa rin, at mas humigit pa nga, dahil meron ng separation, I think, sinusundan ka nito, no, may stalker ka, whether it is sa social media, whether it is in literal. Sa literal, parang napaka-creepy naman, no, kung lagi kang sinusundan. Pero hindi naman siya nagpapakita, no. Doon sa mga may separations. Or pwede din na gumagamit siya ng ibang account or dummy account, no. Or pwedeng nakikipake, patingin naman, no, using other people's account, no. Doon naman sa mga walang separations, nako, talagang maliit na bagay, no, kailangan dapat niyang malaman. Kailangan meron akong idea, no. So, kumbaga, itong taong to, nandun na nga siya sa, they already crossed the boundary of being obsessed, whether may separation or wala. So, nakikita ko dito parang ngayon lang naman siya na in love ng ganong sobra-sobra, no? Um, at ikaw yon. So, mas iniisip ka niya kaysa sa iniisip mo siya. Again, kabaligtaran ng number 1. So, ito ang iyong reading for now. Deck number 3. For those of you, again, who's new to the channel, don't forget to click the subscribe button, smash the like button, comment below kung kayo nakaka-resonate, hit that notification bell kung gusto nyo sumali sa ating live session, sa kabilang channel po yun. At meron din pong mga reading sa kabila. So, I hope that you enjoy the reading. Kung meron po kayong comment, no? Or katanungan sa comment section po yun, love and light. Namaste po and see you on the next reading. Goodbye. You want the best of